Back-to-back na rally ang isinagawa ng mga taga-suporta at kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. May report ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, ano-ano ang kanilang panawagan? Medyo magkakaiba ang saloobin ng grupo ng mga Pilipino rito sa The Hague, Netherlands matapos ilabas ng ICC Office of the Deputy Prosecutor ang kanilang rekomendasyon na dapat maharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 3 counts ng murder na naaayon sa crime against humanity dahil sa madugong drug war. Para sa mga kaanak ng biktima ng giyera kontra droga, isa itong mahalagang hakbang para makamit ang hustisya. Pero para sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, handa silang depensahan ito hanggang dulo. Sa harap ng Peace Palace sa The Hague, Netherlands, maagang nagtipon-tipon ng ilang mga progresibong grupo kasamang ilang kaanak ng mga naging biktima ng war on drugs ni Duterte. Para sa ilan sa kanila, muling nananariwa ang sakit ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Duterte killed so many. He killed the poor, thousands of Filipinos, children, minors who have dreams. He also killed several of our colleagues. But Duterte's crimes didn't end with the killings. It didn't start with the killings, it didn't end with the killings. Duterte has so many other crimes. Yung unang naisip ko, hindi na sayang yung buhay ng kapatid ko. Pag namatayan ka kasi, lalo na pag napaka-violente ng pagkamatay, yung unang mong tatanungin, ano yung halaga ng buhay nung namatay sa'yo? Bakit bigla na lang siyang nawala? Sa City Central naman ng The Hague, nagdaos ng aktibidad ang mga taga-suporta ni Duterte. Ang kanilang paulit-ulit na sigaw, "Bring him home." Sana makabalik na siya sa Pilipinas. Oo. Kasi yun lang naman ang hiling ng mga tao. Million of people talaga na longing na sana makabalik siya lahat, maayos na lahat. Oo. Kasi kailangan siya ng Pilipinas. Oo, yes. Lalo na ngayon, di ba? Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Nirerespeto naman daw ng International Criminal Court ang mga pagpapahayag ng saloobin ng magkabilang panig. For the court, as I said, we fully respect the freedom of opinion and of expressing this opinion. We respect everyone, but the proceedings happens before the judges, and we have to fully respect this and to trust that judges are independent and impartial. Paglilinaw ng ICC, hindi ito isang mini-trial o paglilitis, kundi isang proseso o layer na siyang tutukoy kung may sapat bang basehan o ebidensya para umusad ang kaso ni Duterte sa isang paglilitis. At yan muna ang latest mula rito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Menchu. Tristan Nodalo, nag-uulat mula The Hague, Netherlands.